Jiang Lixia, nakaka-rebelde ka ba? Tumayo ka. Ma, sabi ko tumayo ka. Sinabi ko bang tumayo ka? Anong karapatan mong paluhurin dito ang nanay ko? May mukha ka pang magtanong. Siya ay pinaparusahan ng pamilya hindi ba dahil sa'yo? Kagabi sa handaan ng pamilyang Wang, sumama ka kay Young Master Lu. Pero si Young Master Lu ay bumalik. Nang nag-iisa at nasaktan pa, tinawagan niya. At sinigawan ang tatay mo, hindi ba't ikaw lang ang nagdala ng gulo na ito? Narinig ko kay Kangkang, na sa handaan ay lumalandi ka sa kung sino-sino. At hindi mo iniisip ang dangal ng pamilyang Jiang. Talagang nagpakita ka ng kahambugan. Paano ako nagkaroon ng ganyang nakakahiya at walang kwentang anak? Mas nakakahiya ba ako kaysa sa iyo? Talaga? Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilyang Jiang ay mayroong isang asawa at isang karida na magkasamang naglilingkod sa isang iisang lalaki? Ikaw mismo ay hindi nahihiya. Kaya anong karapatan mo para pagsabihan ako? Huwag na huwag ka nang magsalita. Ma, ikaw ay legal na ikinasal kay Jiang Wancheng? Hindi ko alam kung bakit ka natatakot. Siya ang nagtaksil sa inyong pagmamahalan, siya ang nagkasala sa iyo, malaya kang makipaghiwalay sa kanya at ipagsigawan mo sa lahat. Para masira ang reputasyon niya, para sa buong buhay niya, ay hindi na siya makabangon. Ikaw na walang galang na anak. Naglakas loob ka pa na mag-udyok sa mga magulang na maghiwalay at gusto mo pang masira ang aking pangalan. Ate, ano pa ang sasabihin mo? Ito ang mabuting anak na pinalaki mo. Tingnan mo kung paano niya sinisira ang ulo ng matanda. Ako ba ay binibigyan mo ng karapatang magsalita? Ikaw! Naglakas loob kang saktan ng iyong tita. Ikaw, Siya, ano ang ginagawa mo? Balif. Balif na siya. Shen Langxin, hindi mo pa ba aayusin ang paborito mong anak? Siya. Siya ang tatay mo. Bakit mo siya sinaktan? Kapag kumalat ito, paano ka pa makakaharap sa ibang tao? Kung hindi niya ako kinikilalang anak, bakit ko siya kikilalanin? Ikaw ay anak ng pamilya Jiang. Kung masisira ang reputasyon ng tatay mo, anong magiging benepisyo mo dyan? Kaya. Kahit nasasaktan ka, kailangan mo pa ring magbigay? Tulad mo. Nagbigay daan sa buong buhay mo? Ito ang tadhana naming mga babae. Iyan ang tadhana mo. Hindi sa akin. Siya. Bakit mo naisip iyan? Ngayon, kasal ka na rin. Sana naiintindihan mo na ang mama. Hindi ko maintindihan. Noon si Jiang Wancheng, gustong makipag-alyansa sa pamilya Lu. At agad-agad, ikinasal mo ako kay Lu Shaolin. Hindi mo man lang pinansin kung gusto ko man lang ba siya o hindi. Pero, hindi mo rin sinabing ayaw mo. Nagpakasal ako kay Lu Shaolin. Hindi para sa iyo. Hindi para sa pamilya Jiang. Para ito sa sarili ko. Matagal mo nang alam na magkasama na sina Jiang Yukan at Lu Jiaolin, hindi ba? Paano nangyari iyan? Pinilit mo akong magpakasal kay Lu Jiaolin. Walang iba, kundi gusto mo lang manalo kay Shen Yuping. Ako ay instrumento mo lang. Siya. Bakit mo iyan naiisip tungkol kay mama? Mula ngayon. Hindi na ako makikialam sa mga bagay mo, malinaw? Huwag mo na akong tawagan ulit. Siya. Ikulong siya. Dalhin siya sa bulwagan ng mga ninuno. Siya. Juliet, parang may nangyaring masama kay Miss Jiang. Inutos ng ama at ina na ang panganay na ginang ay dapat lumuhod hanggang umaga. Bukod pa rito, may gustong iparating ang ginang sa panganay na ginang. Kapag pumayag kang makipagdiborsyo kay Young Master Lu, papakawalan ka kaagad. Gusto mong makipagdiborsyo ako? Para bigyan ng pwesto ang anak niya? Hinding-hindi ako makikipagdiborsyo. Alam ng ginang na may katigasan ng loob ang panganay na ginang. Kaya't kailangan kanyang hagupitin hanggang sa sumang-ayon ka. Ano ang nangyayari sa labas? Ginoo, maraming taong dumating sa labas. Gusto nilang makita ang panganay na binibini. Hinanap si Siya. Kayo, anong klaseng mga tao kayo at naglakas loob kayong pumasok sa pribadong ari-arian? Isa lang ang itatanong ko. Nasaan si Jiang Lixia? Tumawag ng pulis. Bilisan mo at tumawag ng pulis. Kung hindi mo sasabihin, kung gayon ang dila ay walang silbi. Putulin lahat. Opo. Nasa bulwagan siya. Nasa ancestral hall siya. Pangunahan mo.
Tulungan? Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. May pinatay? Ang panganay na binibini ay pumatay? Palabasin niyo sa akin ang lahat ng taga-pamilya Jiang. Opo, Juye. Kayong mga bandido, mga magnanakaw. Naglakas loob kayong gumawa ng gulo sa Jiang Ancestral Hall namin? Hindi ko kayo palalagpasin. Hindi ako si Ginang Jiang. Nagkamali kayo. Hulihin niyo siya. Hulihin niyo siya. Ikaw pala talaga ang demonyo. Ikaw na hamak na kalapating mababa ang lipad. Pumunta ka rito at tingnan mo, aking asawa. Siya siguro ang kalaguyo ni Jiang Lixia sa labas. Kayo. Turuan din silang leksyon ng pamilya. Napaka-arogante talaga. Kayo, napaka-arogante ninyo talaga. Saklolo? Siya. Kung hindi mo siya kayang protektahan ng maayos, lumayo ka na sa kanya Hindi ako. Siya. dahil gustong-gusto nilang lumuhod sa mga ninuno, hayaang lumuhod sila ng matagal. Kahit ang katawan na bakal ay hindi makatagal sa ganitong kadalas na pinsala. Kailangan itong imasahe at lagyan ng ointment araw-araw. Salamat. Huwag kang gumalaw. Ngayon, alam mo na ang sakit. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Kaya ko namang asikasuhin ang sarili kong problema. Oo, tama. Halos maubos mo na ang sarili mo. Ako na lang. Sige. Ang galing mo. Ikaw. Sa akin mo lang ipinapakita ang tapang mo. Salamat. Paano mo ako pasasalamatan sa tulong na ito? Isipin mo na lang may utang ako kay Ninth Master. Ayoko nang may anumang utang. Kaya bayaran mo na ngayon. Jiang Lixia, lalabas na ako ng ospital bukas. Sunduin mo ako. Jiang Lixia, naririnig mo ba ako? Jiang Lixia, anong ginagawa mo? Sabihin mo na sa kanya, nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko. Wala ba si Jiang Yekan? Kailangan pa ba akong sumundo? May nangyari sa pamilya. Jiang, umuwi si Yekan. Jiang Lixia, ikaw ba ang may gawa nito para lang mailayo siya sa akin? Lu Zhaolin, may sira ba ang ulo mo? Walang silbi yan. Wala akong interes sa iyo. Kahit maghubad ka at tumayo sa harapan ko, hindi kita gagalawin. Huwag mo nang umasa pa. Ang torpe naman niya. Bukas, sunduin mo ako sa ospital. Pupunta ako kung libing. Pero sa paglabas sa ospital, wala akong oras. Ikaw, gusto ng matanda na umuwi tayo sa matandang bahay bukas para kumain. Alam ko na. Umayag ka? Kahit na si Lu Zhaolin ay isang gago, napakabait sa akin ni Lolo Lu. Nakaalis ako sa pamilya Jiang. Salamat sa tulong ni Lolo Lu. Huwag mo siyang kausapin at lalong huwag magkaroon ng pisikal na kontak. Si Lu Zhaolin ay ang asawa ko sa pangalan. Kami ay legal na mag-asawa. Normal lang na nag-uusap kami. Hindi ba iyon normal? Jiang Lixia, alam mo talaga kung paano ako inisin. Sina? Hindi ko siya hahayaang humawak sa akin.
Titingnan ko ang ipapakita mo. Jiang Lixia, pwede bang maging tao ka naman? Sugatan ako. Pwede mo ba akong alagaan? Ginoong Gu, Bakit siya nandito? Siya, nandito na siya. Halika, sige na, umupo. Lolo, Ginoong Gu, bakit kayo narito? Ako ang nag-imbita kay Yizheng Lolo. Kayo magkakilala na? nung 3 taon. Nang nasa krisis ang Lu Corporation, malaking tulong ang ginawa ni Yizheng. Ang pabor na ito. Hindi ko talaga malilimutan. Matandang Lu, nagbiro lang kayo. Lolo, sa sinabi ninyo, mukhang ang pamilya Gu at ang pamilya Lu ay may malalim na koneksyon. Tattoo. Senyor, dumating ang pangalawang binibini ng pamilya Jiang. Ang daming tao, ano? Magandang araw po sa inyo, Lolo. Kenken, ayos lang ba sa bahay ninyo? Oo, wala nang kahit anong problema. Pero may mga tao talagang ayaw makitang umaayos ang pamilya. Kaya gusto nilang guluhin ng husto ang lahat. Sino ba ang tinutukoy mo? Naming tao. Jinong Siam. Pumunta na kayong lahat sa hapagkainan. Lolo, aalalayan ko po kayo. Kuya Zheng, bakit ka nandito? Para bantayan ka. Ano ba ang ginagawa mo? Ito ang pamilya Lu. Susunod. Subukan mong magsuot ng takong. Kuya Zheng, tigilan mo ang pagiging bastos. Kung ganoon, gawin mo ang kabastusan para sa akin. Siya, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ayos na ayos. Ninth Master, nais ko sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa bagong proyekto ng Lu Corporation noong nakaraang banquet. Huwag magsalita habang kumakain. Kumakain. Opo. Yizheng, samahan mo akong maglaro ng isang set ng chess. Anong masasabi mo roon? Ziga. Jiang Lixia, hindi pa tayo tapos mag-usap. Talaga bang akala mo nagka-amnesia ako? Ha? Ano ba talaga ang nangyari sa aksidente noong gabing iyon? Sabihin mo sa akin ngayon, nakikipaglandian ka ba sa ibang lalaki sa labas? At sino naman yung lalaking gumawa ng gulo sa Jiang Family Shrine? Sino siya? Jiang Lixia. Bilang young madam ka ng Lu family, saan mo nilalagay ang mukha ni young Master Lu? Jiang Lixia, ikaw. Nagwawalang bahala lang ako sa inyo. Hindi ibig sabihin ay takot na takot ako sa inyo. Kayong mga walang hiyang magkasintahan, lumayo kayo, lumayas kayo sa paningin ko. Jiang Lixia, huwag kang umalis. Tumigil ka. Huwag kang umalis. Utos ko. Sino ba talaga? Yang lalaki mo. Jialin, masyado siyang brutal. Talagang natatakot ako sa kanya. Gusto kitang halikan. Ay, Shaxia. Halika. Lolo, Shasha, ikaw na ang maghatid kay Yizheng. Ha? Yuye, sina po. Alis na ako. Kuya Zheng, bitawan mo ako. Ziga. Halikan mo muna ako. Nabaliw ka na ba? Nasa pamilya Lu tayo? Kung hindi, sa tingin mo ba? Ganito lang? Ayaw mo? Kung ganon, ako na mismo ang hahalik ah. Kuya Zheng, Alam kong malaki ang respeto mo kay Matandang Lu, kaya huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng anumang masama sa'yo rito. Maliban lang, gustong-gusto na kitang halikan. Jiang Lixia, may sakit ang nanay mo pero hindi ka man lang marunong umuwi at tingnan siya. Talagang ang siya ay isang mapagmahal na anak. alagaan mo na lang ng mabuti ang nanay mo. Jiang Lixia.
Bakit ka ganyan ka manhid? Nanay mo yun. Jiang Yuzan, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang binabalak mo. Pakinggan mo ako. Kung muli mong sasaktan ang nanay ko kasama si Shen Yuping, habang buhay, hindi ka makakapasok sa pamilya Lu. Hanggat hindi ako nakikipaghiwalay, ikaw at ang nanay mo ay mananatiling kabit. Jiang Lixia, ikaw na masamang babae. Ah! Ginoong Jiu, nakuha na ni Jiang Yukan ang CCTV ng hotel. Narinig ko lang din sa iba. Na noong araw ng handaan nakita ang ate ko sa kwarto sa itaas. Kaya naisip ko huwag mong pagbintangan si ate, kundi kumpirmahin muna sa hotel. Ito ay hindi ko inasahan. Ayok na babaeng iyan. Totoo ngang may nagawa si ate na masama sa iyo. Kaya kahit na makipaghiwalay ka sa kaniya ay nararapat lang. Can, bumaba ka sa kotse. Pupuntahan ko ang babaeng iyan para singilin. Bumaba ka! Jiang Lixia, sino ba ang lalaking kasama mo sa hotel noong gabi ng handaan ng pamilya Wang? Ay. Isang guwapong lalaki na sadyang hinanap Jiang ko. Lixia, naglakas loob kang magtaksil sa akin. Lu Zhaolin, kung nakaya mong ipagpalit ako kay Jiang Yukan, bakit hindi ko rin kayang maghanap ng guwapong lalaki at makipaglaro? Tunay na pag-ibig kami ni Can. Sakto. Kararating lang din ang pag-ibig ko. Jiang Lixia, wala ka na bang kahihiyan? Wala na, sa iyo na. Jiang Lixia, Naku, huli na rin. Umuwi ka na agad para hindi mag-alala ang kankan mo. alam ko na, nagseselos ka lang kay Can, kaya nagagalit ka kunwari. Lu Zhaolin, gusto mo bang kumuha ng salamin at tingnan ang sarili mo? Kung mayroon man lang akong kahit kaunting pagtingin sa'yo, hindi na aabot pa sa tagapaglingkod mo. Jiang Lixia, sinasabi mo bang hindi ka nagseselos kay Can? Sinasabi ko sa'yo, habang buhay, kalimutan mo na iyan, hindi kita mamahalin. Zhaolin, wala na ba talaga akong pagkakataon? Ika, hindi mo ba talaga ako kailanman gusto? Anong ginagawa ninyo? Can, siya ang nangaakit sa akin. Siya ang nangaakit sa akin. Jiang Lixia, ikaw na babaeng ahas? Paano ka naglakas loob na akitin ang asawa ng iba? Kung sino man ang gusto kong akitin... Patay, bakit siya nandito? Teka muna. Bakit ako nakokonsensya? Can, nakita mo naman na siya ang umakit sa akin. Wala akong anumang intensyon sa kanya. Hayop. Bakit na naman ganyan kawalang ayos si Madam Lu? Ninth Master, bakit po kayo naparito? Ninth Master. Dumaan lang. Gusto kong bumili ng painting para iregalo sa lolo namin. Pero parang mali yata ang pagdating ko. Bakit naman? Hindi po. Sige na, serbisiyuhan mo ng maayos si Ninth Master. Ayaw mo sigurong malaman ng lolo ko ang tungkol sa lalaki mo, hindi ba? Ninth Master. Pumasok po kayo. Ikaw muna po. Ikaw muna. Ano bang nangyari sa inyo at sa malanding iyon? Kanina lang. Hinaan mo ang boses? Nandiyan si Ninth Master. Kani-kanina lang. Ito bang kamay na ito ang ginamit mo para hawakan siya? Kaya. Kukunin mo rin ba ang kamay ko? Bakit ko naman gagawin yon? Pero, maaari kong baliin ang mga tadyang niya. Ku Yisheng, Nag-alala ka ba talaga? Bakit hindi na lang? Patayin ko na lang siya. Para hindi mo na siya kailangang laging aalalahanin. Jiang Lixia. Sana naman alalahanin mo rin ako, ha? Ninth Master. si Lu Zhaolin iyan. Hindi ba mas maganda kung nakita niya? Ipinangako ko kay Lolo na hindi ako hihiwalay sa loob ng 3 taon. Ayaw kong maging malungkot si Lolo. Jiang Lixia. Inintindi mo ba ako? Anong nangyari sa'yo? Talaga namang wala kang pakialam. Ninth Master, tapos na po ba kayong tumingin? Nasaan na ang Ninth Master?
Kapag titingnan mo pa iyan, hahalikan kita. Nasaan si ate at ang Ninth Master? Tatawag ako. Saan mo ba dinadala ang kamay mo? Walang sumasagot. Siguro umalis na sila. Pupuntahan ko. Ay, mahal. Hindi mo ba gustong? Subukan dito. Hindi pwede. Nandyan pa sina Jiang Lixia at Ninth Master. Mas nakakaiksite ngayon. Sa mismong harapan pang asawa mo. Bakit ka ba tumitingin sa lahat ng ganyang nakakadiring bagay? Uuwi ka sa Yuyuan kasama ako ngayong gabi. Ayoko. Sige. Kung ganon, dito. Mo ako tulungang maglabas ng init. Phil ka nang umalis. Pabayaan mo na lang akong umalis ng ganito. Ha? Anong klaseng babae ba talaga ang hinahanap ni Gu Juye? Hindi na ako ang kailangan niya? Hindi naman ako si Lu Jiaolin. Siyempre, hindi ikaw siya. Mas mayaman ka, mas gwapo pa at mas mataas kaysa sa kanya. At siguradong mas malupit ka pa. Tama ka naman diyan. Mauna na ako. Miss Jiang, hinohoka niyo lang po si Juye. Oo nga. Pero kahit ang paghoka niya, ang babaw. Juye, kasal na po si Miss Jiang. Alam ko ang gusto mong sabihin. Huwag kang masyadong mag-alala. May prinsipyo ako. Kung gusto niya akong maging kabit niya, kailangan niya munang lubusan akong magmakaawa sa akin. Sige po, Juye, bawi na lang ako. Anong tinitingnan mo? Hindi ko talaga inaasahan na ang dakilang panganay na si Mr. Lu ay magiging utusan na lang. Ano bang alam mo? Ang yuyuan na iyan ni Gu Juye, hindi basta-basta pinapapasukan. Kapag nakita mo si Juye mamaya, alam mo na ba ang sasabihin mo? Kung gusto mong makakuha ng pondo, ikaw mismo ang gumawa ng paraan. Anong kinalaman ko diyan? Ziga, Jiang Lixia. Ayaw mo akong tulungan ano? Tatawagan ko ang nanay mo. Para personal siyang magmakaawa sa iyo. Lu Jiaolin, hindi ka pa ba naawat sa suso? Ibalik mo sa akin ang telepono ko. Pwede kitang tulungan, pero gusto ko nang tuluyang makipagdiborsyo. Gusto mo talagang makipagdiborsyo dahil sa lalaking iyon, hindi ba? Ayaw mo? Sige, hindi ko na ibebenta itong produkto. Siga. Pumapayag na ako. Ay, ito ang tama. Dalawa pasok po kayo. Nagita na ba tayo, Dachi? Ay, ito ang assistant ni Ginoong Sam, kaya hindi nakakapagtaka kung nagkita na tayo. Unya. Magsaya po kayo. Salamat. Ginong Siam. Maupo. Umupo. Sino na naman ang nakabangga ng taong ito? Paras na damit. Takot siyang hindi malaman ng iba ang relasyon namin. Junong Siam, dinala na namin ang pinta, pakibayaran na lang po. Jiang Lixia. Magkano ang presyo? 10 milyon. Jiang Lixia, anong pinta mo ang nagkakahalaga ng ganyan? Walang problema. Ngunit, kailangan kong kausapin si Ginang Lu na sumama sa akin upang pumirma ng isang deklarasyon upang lubusang masigurado na ang pintang ito ay orihinal mong gawa. Tama. Nararapat lang asawa ko, bilisan mo. Hindi ba? May sasabihin ka kay Ginong Siam? May sasabihin. Dala-dala pa ang asawa para makipagtagpo sa mangingibig. Bakit? Natatakot ka ba talaga na kainin kita? Una, hindi ito isang pakikipagtagpo. Pangalawa, may kailangan siya sa iyo. Oh. Ang gusto niya ay invest mo ang pera mo sa Lu Corporation. Tinutulungan mo ba siya? Kung ganoon, sabihin mo sa akin, dapat ko ba siyang pagbigyan? Pera mo yan, hindi ako ang masusunod. Jiang Lixia, akala mo ba tangga ako? Akala mo ba talaga hindi ko nakikita na nandito ka para tulungan siya? Dinala ko lang siya para makita ka.
Kung gusto mo siyang makita, kung makikipag-ugnayan ka sa kanya, iyan ay desisyon mo. At saka, hindi pa kami naghihiwalay. Siya ang asawa ko. Tinutulungan ko siya. Siguro naman walang masama doon. Hindi ba gusto mo siyang tulungan? Kapag humihingi ka ng pabor, kailangan mong ipakita ang paggalang. Ano bang gusto mong gawin ko? Ganito. O ganito. O di kaya. Ganito? Para kay Lu Jiaolin, handa kang gawin ang lahat. Iseng, ba't ka nagagalit? Huwag mong sabihin na nagsiselos ka. Seselosin ko siya. Hindi siya karapat-dapat doon. Iseng, kahit na ako at si Lu Jiaolin, maghiwalay man o hindi, ang relasyon nating dalawa ay ganito na lang. Wala nang saysay kung magpapakaseryoso ka. Anjinong Jiu, nandito na si Binibining Chen. Dahil may bisita si Panginoong Jiu, aalis na muna ako. Sino nagsabi na alis ka? Yijang, Bakit ka nandito? nag-usap tayo na magsusukat ng damit pangkasal. Nakalimutan mo na. Dahil may gagawin si Panginoong Jiu maya-maya, hindi na ako manggugulo. Kung may problema sa pintura, kontakin mo lang ako kahit na anong oras. Bakit hindi ko maalala? Kailan tayo nag-usap? Sabi ng nanay mo, nabanggit niya na sa iyo. Yijang, alam mo naman, gusto talaga ng nanay mo na itakda na ang ating kasal sa lalong madaling panahon na posible. Jiang Lixia, anong nangyayari sa'yo? Nagkasundo tayong tutulungan mo akong kumuha ng puhunan? Bakit ka nalang umalis ng ganoon? Nahirapan ako. Para lang makita si Ninth Master. Para. Ano na namang kabaliwan ang ginagawa mo? Sabi ko, para. Si, para. Bumaba ka. Jiang Lixia, binabalaan kitang huwag kang sumobra. Hoy, hindi. Hindi ba ako? Hoy, hindi. Hoy, hindi pa ako nakakapasok sa loob ng kotse. Yijang, alam mo naman, gusto talaga ni tita na ayusin na natin itong tungkol sa atin. May nobya na. Nagkukunwari paring inosente. Pero, may nobya siya. Iyon ang problema niya. Bakit ako nagagalit ng ganito? Siyang, si mama ito. Ma, Siyang, medyo matagal na. Kitang hindi ko nakikita. Ngayong gabi, pwede ba tayong kumain kasama si mama? sige. Alam ko na. Siyang, pumunta ka na hito at umupo. Siya? Siyan, ipapakilala ko siya sa iyo. Ito si Sisi, ang anak ng dati kong pinagtatrabahuhang amo. Ma, naaalala ko ang sinabi mo na si tita noon ay nagtrabaho sa isang mayaman na pamilya bilang kasambahay. At doon lang niya nakilala si Papa. Hindi ba sa pamilya ng Binibining Chen? Kung babanggitin, siya, dapat ay magpasalamat ka nang lubusan sa kanila para sa nanay mo. Kung hindi dahil sa pagtatrabaho sa pamilya Chen, ang nanay mo sa buong buhay niya ay walang pagkakataon na makasungkit ng ganoong taas na sanga. Pista ng nanay ko ngayon, ang mga nakikisalo sa pagkain. Dapat ay may kamalayan sa paninilong. Kung masyadong maraming nilagang baboy ang pinapakain, talaga bang iniisip mo na ikaw na ang may-ari? Ate, hindi mo man lang pinagsasabihan. Si Shaxia ngayon ay talagang wala ng galang. Miss Chen, wag po sana kayong magagalit. Ang ate ko po ay nasanay ng maging malambing. Mrs. Lu, tama? Nagkita na tayo. Kailan kayo nagkita ni Siasia? Ngayon. Sa Yuyuan. Yuyuan? Hindi ba yan pag-aari ni Master Guju? Oo nga. Nakakapagtaka nga. Bakit doon pa? Namin nakita si Mrs. Lu? Shaksha, bakit ka pumunta ron? Naghahatid ako ng painting sa isang kliyente. Kliyent? Sinong kliyente? Sa tingin ko, siguro sugar daddy. Tumahimik ka.
Ang biro ba tungkol kay Master Guju ay maaari ninyong gawin? Miss Chen? Nagbiro lang po ako. Miss Chen, hindi po sinasadya ng nanay ko. Itong ate ko kasi. Nakakahiya talaga ang ugali niya. Kahit kasal na, gusto pa rin makipag-flirt kung kani-kanino. Kaya nagalit si nanay. Bakit ganyan ka magsalita sa ate mo? Aunt Lan, noong nasa bahay ka namin, natural lang na masunurin ka. Hindi ko inasahan talaga na ganyan pala ang anak na pinalaki mo. Hindi ganyan. Kan, huwag kang magsinungaling. Ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. Ate, bakit ka tumatawa? Iniisip mo ba na nagkamali kami sa'yo? Nagkamali man o hindi, bakit hindi ninyo tanungin ang taong pinag-uusapan? Kusa kang tumawag sa akin. Na-miss mo ako? Junong ko Yishan. Sabi nila, sinubukan ko raw kitang akitin. Oh, ikaw na lang ang magsabi sa kanila. Yijang siya. Paanong nakuha niya ang numero mo? Ay, bakit niya binaba? Ate, baka naman nagpanggap ka lang na kilala mo si Ginoong Gu. Sino ba si Jinong Gu? Siya ay ang batang master ng pamilya Gu ng Jingcheng. Paano naman niya makikilala yon? Pero siya, bakit ka pa magsasabi ng ganyang kasinungalingan? Nakakahiya talaga. Akala ko pa naman may pambihirang kakayahan talaga si Ginang Lu. Pero maraming mapanlinlang na tao sa paligid ni Yizeng at siya ay may ugali na tamad mag-abala kaya nagbigay ito ng pagkakataon sa ilang tao. Ngunit ang uwak ay hindi makakalipad sa tuktok ng sanga at ang manok gubat ay hindi magiging phoenix. Shishi, nagkakamali ka. Walang relasyon si Shasha kay Ginoong Gu. Kasal na siya, may asawa na siya. Sana alam ni Ginang Lu na kasal na siya at hindi niya gagawin ang pang-akit sa fiancé NJ iba. Ay, se. Kuya Sheng, hindi ako nakikipag-ugnayan sa mga may-ari na huwag na tayong magkita pa. Ma, sa susunod na mga ganyang hapunan, huwag mo na akong tawagin. Isya. Jizeng, ikaw, bakit ka nandito? Siya yon. Siya ang nagkulong sa amin sa hall noong araw na yon. Ang lalaking nagtanggol kay Jiang Lixia, si Ginoong Gu? Ano bang relasyon niya kay Jiang Lixia? Alam ko na, hindi siya palalampasin ni Yizeng. Siguradong dumating siya para magpaliwanag at maningil. Yizeng, huwag ka sanang magalit. Hindi ko rin alam kung bakit niya nakuha ang numero mo. Siya ang nagpili tumawag sa iyo upang patunayan na wala kayong masama sa isa't isa. May numero siya sa akin. Ano ang problema doon? Bakit siya? Dahil lang gusto ko. May problema ba? Ikaw ang dahilan niya, Ninth Master. Hindi ba ako nandito na? Mr. Gu, bakit tila kayong makakilala ni Jiang Lixia? Yijan, ang ganyan mong gawain ay magdudulot ng maling akala tungkol sa inyong dalawa, kahit hindi mo alintana. Paano naman si Mrs. Lu? Isa siyang may asawa. Kailangan ko pa bang magpa-apekto sa sasabihin ng iba tungkol sa aking tagapagligtas? Tagapagligtas? Kailan pa ako naging tagapagligtas niya? Kapag nakarinig ulit ako ng chismis tungkol sa amin, itataboy ko ang taong iyon palabas ng Kyoto magpakailanman. Ma! May itatanong ako sa'yo. Lumabas ka? Siya. Anong gusto ninyong gawin? Bakit hindi ninyo kami pinapayagan umalis? Huwag mong sabihin guguluhin nyo na naman kami. Lahat ng ito ay kasalanan ni Jiang Lixia. Sino-sino ba itong mga tao na dinadala niya? Tagapagligtas? Auntie Lan, ang anak mo, napakagaling niyang umarte. Ngunit ayaw ni Yizeng sa sinumang gumagamit ng pangalan niya para magdaya. Ano ngayon kung tagapagligtas siya? Ang mga taong nagkasala sa kanya, walang magandang kahahantungan. Sisi, hindi ba sinabi mong si Jiwei Gu ang fiancé mo? Pwede mo bang tulungan si Shasha na makipag-usap? Pwede ba? Tita Lan, dapat tinuruan mo na ang anak mo noon pa na maging desente. Oo. Hindi ako marunong magturo ng anak. Wala rin akong magawa. Sisi, tulungan mo naman ako. Sige Nangga, ginagawa ko ito dahil lang sa iyo. Salamat. Umalis ka na diyan. Sabi ko umalis ka. Binibining Chen, wala kang karapatang utusan ako. Ako ang fiancé ng Juyay ninyo. Kapag naging opisyal ka ng may bahay, tsaka ka mag-utos sa akin. Ikaw.
Kailan pa ako naging tagapagligtas ng buhay mo? 2 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ang buhay ko sa kama. Huwag mo na itong banggitin. Tapos na ang tanungan mo. Ako naman. Bakit mo ako blinok? Sinabi ko na. Hindi ako sumasama sa mga lalaking may-ari na. Anong may-ari ako? Ikaw talaga ang nagmamay-ari sa akin. Si Chanshi, ang fiancé mo? Ang sabi niya, putulin ang lahat ng transaksyon sa pamilya Chen. Tama. Sabihin mong galing sa akin. Jiang Lixia, hindi ba masyado kang mapagkunwari? Nagpakalat lang ng chismis si Chen Si. Hindi mo na nakayanan. Araw-araw kayong magkasama ng inutil na iyon. Hindi mo man lang ako inisip. Magsalita ka. Sige, ako na ang may double standards. Ako na ang makasarili. Ngayong nakita mo na ang tunay kong pagkatao, bakit ka pa bumalik sa akin? Maghiwalay na tayo. At huwag na tayong magkita pa. Bitawan mo ako. Huwag kang makikipaghiwalay. Gusto ko talagang makipaghiwalay. Subukan mo lang banggitin ulit ang salitang hiwalay. Ilalantad ko ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Pagkatapos mong magpakasaya, tatalikuran mo ako. Hahayaan kong makita ng lahat kung gaano ka kasamang babae. Guishang, pati ba naman ang sarili mong kahihiyan ay tatalikuran mo na? Sinasabi ko ito sa iyo ngayon, ang pinaka hindi ko inaalala ay ang masira ang reputasyon ko. Sa totoo lang, ang tanging pinangangalagaan ko ay ikaw lang. Sinabi ko na. Nakakawalang gana kapag sineryoso. Ikaw at ako, naglaro lang tayo. Mabuti. Sige, laruin mo ako. Basta, huwag lang tayong maghiwalay. Hayaan mong laruin mo ako kahit paano. Gu Yizeng, sa totoo lang. Sabi ko na huwag tayong maghihiwalay. Naiintindihan mo ba? Aray. Huwag na tayong maghiwalay. Sige na. Ziga, Anong sige? huwag na tayong maghiwalay. Sabi mo yan. Umalis kayo sa daanan ko. Kailangan kong makita si Yizeng. Hindi tumatanggap ng bisita si Boss Gu. Hindi ako aalis. Yizeng. Yizeng, lumabas ka. Ano bang kasalanan ng pamilya Chen at bakit mo kami kinakalaban ng ganito? Miss Chen, mabuti pa po na umuwi na lang kayo. Gu Yizeng, hindi madaling maliitin ang pamilya Chen. Kung balak mo talagang kalabanin ang pamilya Chen, huwag mong asahan na makakatakas ka. Juye, tungkol sa pamilyang Chen, kung isusumbong nila iyan kay ang matanda, baka makaroon tayong problema. Hindi pa niya ako pinapalabas sa maliit na, madilim na kwarto. Ano ang ibig niyang sabihin? Binibining Jiang. Baka gusto na talaga siyang makipaghiwalay. Zinong galing? Wala ka namang pagtingin sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya ibigay sa akin? Ano? Gusto mo pa siyang pakasalan? Pakasalan? Wag na lang dahil hindi papayag ang nanay ko na maging bahagi ng pamilya ang isang diborsiyada. Ngunit kung laro-laro lang, maaari naman yan. Yang Master Lu, sasali na rin ako sa pila. Ang babaeng ganoon kainit ang ulo, gusto ninyo pa rin? Sa tingin ko sa inyong dalawa. Gutom na kayo. Yang Master Lu, baka naman nagdadalawang isip ka. Pero hindi ba't may Jiang Yukan ka na? Tama, ikaw at ang maliit mong kasintahan, kaya't magsasama na kayong dalawa. Si Jiang Lixia, ang maliit na ligaw na pusa, iwan na lang sa amin, mga kaibigan. Peta, sino ang naghagis niyan? Jiuye, wawala lang, nakukuwentuhan lang. Hindi ba sinabi sa iyo ng maliit mong kasintahan? Anong sasabihin sa akin? Si Jiang Lixia. Siya ang nagligtas ng buhay ko. Jiuye, ito, anong nangyayari dito? Jiuye? Hindi rin po namin alam. Bossing Jiu? Kami ay naging masalita. Pakiusap, ipawalang bahala ninyo. Patawarin niyo na kami. Kanina, sino ang nagsabing gusto niyang maglaro? Ikaw, gustong pumila? Ang dating patakaran, wag lang patayin. Masusunod. Aking asawa, ako ay nasa bar.
Maaari mo ba akong sunduin? Umalis ka. Lolo! Siya, may isang bagay na nais hilingin sa iyo ng lolo. Ay, Panginoong Siam. Panginoong Siam. Nagkamali ako. Patawarin mo na po ako. Asawa. Tumahimik. Ano ang nangyayari? Sino siya? Panginoong Siam. Hindi ba sinabi mo kanina lang? Na tagapagligtas niya si Jiang Lixia? Bakit biglang hindi mo na siya kilala? Si Panjinong Siam talaga. Madaling makalimot ang yaman at kapangyarihan. Oo nga. Masyado kasing matagal na kulong sa madilim na silid. Hindi ba normal lang na masama ang memorya? Nakalimutan kong siya ay pakawalan mula sa madilim na silid. Gayunpaman, dahil lang sa maliit na bagay na ito, sinuntok mo na si Lu Jiaolin. Ikaw. Naglakas loob kang i-block si Panginoong Siam? Jiang Lixia? Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Tumahimik. Ang tag na ito. Gusto ko. Kaya. Sinasadya mong pahirapan si Lu Jiaolin. Dahil lang binlock kita? Ang utang ng asawa ay bayaran ng esposo, iyan ay batas. Hindi. Ninth Master. Ang may gawa ang dapat managot. Si Jiang Lixia ang gumawa ng gulo. Walang kinalaman sa akin o sa pamilya Lu iyan. Kung hindi ka nasisiyahan, pwede. Amo siyang singilin na lang, hindi ba? Huwag mong idamay ang inosente. Lu Jiaolin, sobrang duwag mo na at hindi mo na talaga kayang magpanggap. O kaya. Pwede kang maghanap ng ibang lalaki. Yung isang kaya mong panagutan, ano man ang utang na ginawa mo. Pero hindi ko na kaya. Oh. Malakas ka tuwing gabi. Pero talaga, hindi mo talaga kaya. Gu Yizeng, tama na. Umuwi na tayo. Huwag na kayong mag-abala, binibining Jiang. Ihahatid ko na si Young Master Lu. Ay hindi. Huwag na. Ihahatid ako ng asawa ko. Hindi po ito abala. Huwag. Mabuti nga at pinahatid ko ang asawa mo sa bahay. Dapat magpasalamat ka pa. Dahil wala namang nangyari. Alis na ako. Alis ka na agad. Ang bilis mo talagang magpaalam pagkatapos mong gamitin. Sobrang nag-aalala ka ba sa duwag na iyon? Tumawag na si Lu Jiaolin kay Lolo para humingi ng tulong. Paano ko siya hindi papansinin? Sa akin ka nagpapaliwanag? Hindi. Huwag mo akong i-block. Huwag mo akong i-delete sa contacts mo. At huwag kang magpanggap na hindi mo ako kilala. Naintindihan mo ba? Kung i-block ko, kung i-delete ko, kalayaan ko yon. Kung ilalantad ko ang tungkol sa relasyon natin, kalayaan ko rin yon. Sa tingin ko, magandang araw ngayon para ipahiya ka sa publiko. Yizhang, tigilan mo yang kabaliwan mo. Ngayon, naiintindihan mo na ba ang sinasabi ko? Opo. Ano? Hindi. Kumarinig. Lakasan mo pa. Sabi ko naririnig ko na. Ang bait naman no siya naman. Alam ko na, may relasyon siya sa babaeng iyon. Pumunta tayo sa lumang mansyon Gu. Pupuntahan ko ang pamilya Gu at hihingan ng paliwanag. Tita, tinapos ni Yizeng ang lahat ng ugnayan sa negosyo namin sa pamilya Chen. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng iyon. Dapat po akong tulungan ninyo. Isang babaeng may asawa. Nagawa pang akitin ng anak ko. Tita, baka hindi ninyo alam. Ang Jiang Lixia na ito ay may masamang reputasyon sa kabisera. Magulo bago ikasal, at nagtaksil pa nga matapos ikasal. Ang nanay niya ay isa lang naming kasambahay sa pamilya Chen noon. Mukhang inosente pero puno ng masamang balak. Kung hindi niya magagamit ang pamilya Chen para makasampa sa pamilya Jiang. Pamilya Jiang? Iyon ba ang pamilya Jiang na may dalawang babaeng naglilingkod sa iisang lalaki? Tama. Napakagulo talaga ni Yizeng. Paano siya nakikisama sa taong galing? Sa gano'ng urian ka, pamilya. Shishi, wag na wag kang mag-alala. Sa bagay na ito, ako ang bahala na ipagtanggol ka. Pero, si Yizeng sa akin. Hindi na iyon mangyayari. Kahit paano ang nararamdaman niya sa iyo, ang pamilya Gu ay ikaw lang ang kikilalaning manugang. Sa makalawa ay ang birthday party ng lolo. Sa mismong panahong iyon, ipapahayag ko ang inyong engagement ceremony. Salamat po, tita.
Shasha, bakit hindi ka pa bumababa? Hindi ko alam. Ikaw pala ang savior ni Panginoong Gujuye. Ayan na, tingnan mo ang batang ito. Talaga naman, dapat sinabi mo kaagad ang ganyang bagay. Kung gayon, hindi sana nangyari ang ganitong pagkakaintindi noon. Pag makita natin si Siyam na Panginoon mamaya, siguraduhing magpaliwanag ng maayos. Pinilit ka naming lumuhod sa dambana ng mga ninuno. Para rin naman ito sa ikabubuti mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon. Wala akong anumang relasyon kay Gu Yizeng. At sa pamilya Gu, ni Anino wala akong koneksyon. Shasha, nagpapakumbaba ka lang talaga. Kung wala kang relasyon, bakit pa magpapadala ng imbitasyon itong pamilya Gu sa atin? Ha? Dahil lang iyan sa mukha mo. Pumasok na tayo. Ay, tingnan mo. Ano bang klaseng ugali iyan? Tama na. Tara na at pumasok muna tayo. Masama kung malate tayo. Bakit sila narito? Sino ang nagpaparito sa inyo? Umalis na kayo. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Hindi mo ba alam kung anong uri ka ng tao, hindi ba? Ate, mali ang sinasabi mo. Pareho kayong asawa ng tatay ko. Ikaw at ang nanay ko. Kung pupwede kang pumunta, bakit hindi siya pupwede? Huwag na kayong mag-eskandalo dito. Umalis na kayo. Ngayon, nahihiya ka na sa akin. Pero noon, anong ginawa mo? Noon, hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Ate, anong ibig mong sabihin? Tama na. Ang ingay-ingay ninyo rito. Nakakahiya. Ha? Ngayong gabi, may handaan ng pamilya Gu. Sasabihin ko po sa inyo, kasama ko ang anak ko. Ano? Kan, paanong nangyari? Ayan. Bigay po sa akin ni Batang Ginoong Lu. Huwag mong isipin na ang ate lang ang makakakuha ng imbitasyon. Kaya ko rin. Alam ng lahat ng tao sa Jiangcheng na si General Manager Jiang ay may 2 asawa. Ang lakas naman ng loob. Importante talaga kay matandang Gu ang reputasyon. Itong si Jiang Wancheng. Naglakas loob na isama ang kerida at anak sa labas. Sa tingin ko, hindi na siya makakatagal sa Jingcheng. Mahal, hintayin mo kami ni Kankan. Ang pamilyang ito ay tunay na nagpapakita ng kalokohan. Oo nga, nagpadala ng mga imbitasyon sa kanila ang mga tauhan ni tita at talagang nagmadali silang dumating. Hindi man lang nila tiningnan ang sarili nila kung karapat-dapat ba silang tumayo kasama ng mga tao rito. Iyon ba? Si Jiang Lixia. Tama. Itong babaeng ito, walang hiyang umaakit kay Yizeng. May puhunan naman sa ganda. Pero, napakababa ang pinanggalingan. Ngayon, kailangan niyang bumalik ng kusa dahil sa hirap. Sisi. Siya si Ginang Gu. Ginanglu. Balita ko, napakalapit ninyo ng aking anak. Mukhang isa itong patibong. Ginang Gu, nagkakamali po kayo. Ang anak ko. Si Ginang Lu ang kinakausap ko. Ginang Jiang, huwag ka sanang sumabat. Paumangin. Ginang Gu, karangalan ko kayo? Ako si Jiang Wancheng at ako ang ama ni Sixi. Oh, si Boss Jiang pala. Ang pangalan ninyo ay lubhang kilala. Kahit kayo, Ginang Gu, ay nakarinig na. Nakakahiya. Nabalitaan ko sa labas na wala kayong talento sa pagnenegosyo, Boss Jiang. Ngunit sa inyong bakuran naman ay napakahusay ng inyong pagpapatakbo, ang inyong mga kwento at anekdota. Marami akong narinig. Chismis lang. Chismis lang ang lahat ng iyon. Ako ang hinahanap ninyo. Ginang Gu, hindi po ba? Kung gusto ninyong makipag-usap ng maayos, paglalaanan ko kayo ng oras. Pero kung nandito lang kayo para hiyain ako, pati na rin ang aking pamilya, pasensya na. Hindi ako isang taong madaling makitungo. Jiang Lixia, sino ka ba sa tingin mo? Para ganyanin ang pakikipag-usap mo kay Ginang Gu? Ziasian, tigilan mo na iyan. Walang hiya ka? Mag-sorry ka agad kay Ginang Gu. Ginang Gu, hindi ba kayo nagtataka? Tungkol sa relasyon namin ng anak ninyo? Siya ay ang apo sa batas ng pamilyang Laolu. Malapit na siyang hindi. Hindi mo ba tutulungan ang batang babae na yan? May problema siya. Ang kamay ni Mama ay masyadong mahaba. Ang nanay mo ay walang utak. Ilang salita lang ng iba ay nahihikayat na gamitin. Haste, pero hindi naman masama ang puso. Ginang Lu, pakiusap. Ingatan ang pananalita at pagkilos. Ginang Gu, sa totoo lang kami ng anak ninyo ay... Tama na. Bakit? Ayaw mo bang makinig? O natatakot ka lang? Sa laki ng ginawa mong pagsisikap para imbitahan ako rito, hindi ba para pilitin akong umamin? Jiang Lixia, bakit ka ganyan? Napakawalang hiya mo. Sa tingin mo ba kapag ipinahayag mo sa publiko ang relasyon ninyo,
Si Ginang Gu ay susunod sa gusto mo at papayagan kang makapasok sa pamilya Gu, huwag ka nang mangarap. Pinibining Chen. Sa simula, wala akong pakialam sa iyo kung magpapakasal ka ba kay Gu Yizeng o hindi. Pero ngayon, nagbago na ang isip ko. Jiang Lixia, anong gagawin mo? Bigla akong ginanahan na subukan na maging ang walang hiyang babae na binabanggit mo. Tiyak na magiging napakasaya nito. Hulaan mo, sa oras na iyon, titingnan ka pa ba niya? Ginang Lu, alamin mo ang iyong sariling pagkatao. Huwag kang masyadong lumabas sa linya. Ang aking pagkatao. Hindi nga iniinda ng anak mo. Bakit ka nagmamadali? Tama ang sinabi ni Ginang Gu. Talagang sobra na si Shaksha. Ano bang pakialam mo dito? Wala naman akong sinabing mali. Ayon, kasal na nga talaga siya. Pero hindi pa rin nagtitino. Aking mahal na Ginoo, dapat ay pagsabihan mo siya ng maigi. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Tumahimik ka. Ginang Jiang, pakiusap. Disiplinahin mo ang sarili mong anak. Wala talagang interes ang anak ko sa kanya. Hayaan mo siyang maging isang magaling na Ginang Lu, wag na siyang manggulo pa sa anak ko. Ginoong Jiang, payo ko lang sa inyo. Hindi kami ang pamilya Jiang, kundi ang pamilya Gu. Wala kaming masamang ugali ng pagkuha ng kalunya. Lalo na, ang murang babaeng naghahandog ng sarili. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kahihiyang ito sa ating pamilya. Junong Siam. Jiang Lixia, sino ba siya para umasta ng ganyan? Sino siya para gawin yan? Yizeng, alamin mo ang katayuan mo. Hay! Sinaktan mo siya. Ginoong Siam, hindi. Wala siyang natamaan, wala siyang tinamaan. Yizeng, kaarawan ito ng aming lolo. Maraming tao ang nakatingin. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Oh? Talaga? Ma, kung may gusto kang malaman, bakit hindi ninyo ako nalang tanungin? Gu Yizeng. Siyam, anong ginugulo mo na naman? Siam, hindi mo ba siya ipakikilala? Tatay. Siya po ang batang asawa ng pamilyang Lu. Matandang Gu, sana'y maging maligaya ka. At humaba pa ang inyong buhay. Mabuti. Hahaha. Lolo, tinakot mo siya. Ako ba? Malit na babae. Natakot ba kita? Hindi po. Tingnan mo, sabi ng bata hindi raw. Bakit ka nag-aalala ng ganyan? Alam ko, sa wakas may nakakontrol sa iyo, Lolo. Gusto kong iuwi mo siya kaagad. Matanda na po kayo. Huwag na po kayong makialam sa mga bagay ng mga kabataan. Tay, ito si Sisi. Oh. Anong sisi? Pinagsisihan ba yan? Tay, nagbibiro na naman kayo. Magandang araw po, Lolo Gu. Tay, itong batang si Sisi. Matagal na namin siyang kilala. Alam na namin ang buong pagkatao niya. Ang iniisip ko ay... Sasa, ano ba talaga ang nangyayari? Kayo ni Ninth Master Gu? Ang ilang tao, may masamang mata, pero hindi man lang tinitingnan ang sarili nilang halaga. Ate, problema mo ang magloko at makipaglandian sa mga lalaki. Pero isipin mo rin ang reputasyon ng pamilya Jiang. Sa harap ng maraming tao, binabato mo ba ang mukha ni Papa sa lupa? Ikaw nakahiya-hiyang nilalang. Aalis ka ba o hindi? Ma, umalis na rin tayo. Tunay na kasawian ng pamilya. Dinipensahan kita sa publiko. Halos ipinahayag ko na sa buong mundo na ikaw ang kabit ko. Pero ikaw, umalis ka na lang na parang walang nangyaring anuman. Hindi. Mananatili ako para patuloy akong ipahiya nila. Tingnan ko kung sino ang mangangahas na kutyaka. May asawa ako. Ito ang tunay na katotohanan. Ang relasyon natin ay hindi pwedeng ibunyag. Alam kong nangako ka kay Lolo Lu. Pupunta ako at makikipag-usap sa kanya. Anuman ang maging kapalit. Papasangayon ko siya. Gu Yizeng, kahit makipaghiwalay man ako, hindi tayo magsasama. Ang dahilan. Dahil, hindi ka pa karapat-dapat. Pasan ko ang tanikala ng moralidad. Ang pinakaminamahal ko sa lahat ay palagi kong sarili. Oy?
Ang mahal na mahal nating dalawa ay iisang tao. Mahalin mo nga ako. Oo, mahal. Jiang Lixia, nilalaro mo ang pagkatao ko. Nilalaro mo ang damdamin ko. Bakit hindi ka maging responsable sa akin? Hindi ko ginawa. Ang gusto ko lang ay isang paliwanag. Mali ba ako? Hindi ako. Hindi ka maaaring maghiwalay. Walang problema. Kaya kong maging kabit mo. Basta't huwag mo akong hiwalayan. Ako, si Gu Yizheng, nagpapakawalang hiyana. Lagi kang nagsasalita ng mga bagay na nakakakilig at nakakapula ng mukha. Sino ba ang may gusto na maging kabit ka? Jiang Lixia, maglalagay ka ba ng sungay sa akin? Bakit? Ayaw mo ng berde? Kung gayon, pumili ka? Ate, kumalat na ang balita tungkol sa iyo at kay Master Jiu. Pero kahit gaano mo pa kagusto ang umakyat sa posisyon, dapat mo isaalang-alang ang iyong sariling pagkatao at ang dangal ni Jiaolin. Kapatid, hindi mahalaga kung gusto kong umakyat sa posisyon. Ang mahalaga ay hindi ka makakaakyat. Jiang Lixia, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na monopolya ang posisyon ni Mrs. Lu? Hindi mo ba nakikita? Ayaw ko lang na ibigay ito sa iyo. Jiang Lixia, walang bisa ang 3 taong kontrata. Ngayong araw na ito, maghihiwalay ka man o hindi, kailangan mong maghiwalay. Pumayag ka. Yizeng, kailangan mong magbigay ng pahayag ngayon. Kagabi, namis kita. Kagabi, handa na akong ipahayag sa publiko ang kasal ninyong dalawa, ngunit bigla kang umalis. Naisip mo ba si Sishi? Ano ba ang sasabihin niya? Ang tagal mag-type ah? Baka maghihiwalay na naman ba kami? Yizeng, huminto ka. Nandito pa si Sizi. May kinalaman ba sa akin? Yijang, ano man ang tingin mo sa akin, hindi mo dapat kausapin ng ganyan si tita. Mabait ka talaga, Sisi. Tama ang pagmamahal ko sa iyo. Magaling ka. Chen Shi, ginagamit mo na ang ganitong paninira sa akin? Hindi pa ba sapat ang pagkalugi ng pamilya Chen para sa iyo? Hindi. Yijeng, mali ang pagkaintindi mo. Yijeng, alam kong nasa puso mo lang si Ginang Lu, pero may asawa na siya. Kung sasama ka sa kanya, pagtatawanan lang kayo ng mga tao. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi ko papayagang makapasok ang babaeng iyon, maliban na lang kung mamatay ako. Hindi mahalaga ang kanyang pagkatao. Ang mahalaga ay mahal ko siya. Hindi mo na ba iintindihin ang buhay ng sarili mong ina? Hindi mo rin naman inintindi ang buhay ng anak mo, di ba? Ikaw. Tama, hindi ako mabubuhay kung wala siya. Gu Yijang. Tita, ayos ka lang ba? Yijeng, tingnan mo kung paano mo pinaiinit ang ulo ni tita. Mag-sorry ka agad sa kanya. Ma, hindi ako nagbibiro sa'yo. Kung gagamitin mo pa rin ang sarili mo para takutin ako, hindi ako magdadalawang isip na sumama na lang tayo. Ikaw, saan ka pupunta? Hindi niya ako pinapansin. Kailangan ko siyang hanapin para tanungin ng maayos. Tita, Ang batang ito, gusto niya akong patayin sa galit. hindi kasalanan ni Yijeng. Kung may zizisihin, ang babaeng iyon ang may kasalanan. Tita, para kay Yijeng, para sa dangal ng pamilya Gu. Kailangan mong bigyan ang leksyon ang babaeng iyon. Tama ang sinasabi mo. Master Siam, ito ang bagong post ni Lu Zaolin. Sa wakas, magdidiborsyo na siya. Nitong nakaraang 2 taon, talagang naghirap ka. Kayo mismo ang kumilala sa akin bilang apo ninyong babae, kaya natapos ko ang pag-aaral ko. Kung hindi, kahit palumuhod ako sa malamig na ancestral hall na iyon hanggang sa mabutas ang mga tuhod ko, hindi pa rin ako palalabasin ng tatay ko. Lolo, ang inyong kabutihan, lagi ko itong tinatandaan sa puso ko. Lolo, talagang gusto kita at naaawa ako sa iyo. Alam ko, ang aking apo ay hindi kagalang-galang, pero si Lolo ay nangako rin sa iyo. Basta't pinakasalan mo si Shaolin, ang pamilya Lu, ikaw lang ang kikilalaning ina ng tagapagmana at ang mga babae sa labas. Huwag na silang mangarap na makapasok sa pintuan ng pamilya Lu. Lolo, sinubukan ko naman. Siya, hindi ba? Pwede pang magtiis ka muna. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Pasensya na po, Lolo. Mayroon. Akong taong ayaw kong saktan. Iyong, ba ang taga-pamilya Gu? Naiintindihan ko, Lolo. Jiang Lixia, kahit pa magmakaawa ka kay Lolo, wala nang silbi. Itong diborsyo.
Tuloy na ito. Sige, magiwalay. Anong sabi mo? Pumapayag ako. Magdidiborsyo tayo. Hindi papayag ang lolo ko. Gustong gusto ni lolo ang babaeng ito? Hindi siya papayag. Pumayag si Lolo. Tara na, tungo na sa Civil Registry Office. Impossible yan. Paanong mangyayaring si lolo? Bilisan mo. Kung malalate pa tayo, baka nagsara na ang Civil Registry Office. Gusto ko rin. Sa totoo, ngayon ako. Ang atat mong makipaghiwalay sa akin, para lang ba kay Gu Yizeng? Ikaw, dahil sa cans na yan na gustong makipaghiwalay sa akin. Jiang Lixia, huwag kang magkunwaring biktima. Ako na nga ang niloloko. Kakulot-kulot lang yan sa iyo, hindi ka pa sanay. Tingnan mo ako 2 taon na akong niloloko, pero heto maayos pa rin ako, di ba? Pero, para na rin sa kalusugan ng isip mo tayo, makipaghiwalay na tayo agad. Gusto mong makipaghiwalay, ha? Hindi ko ibibigay ang gusto mo. Lu Jiaolin, anong ginagawa mo? Ikaw ang nag-alok na makipaghiwalay. Bawal na bang magbago ng isip? Hanggat hindi ako nakikipaghiwalay, kayong 2 lintik ay huwag na huwag mag-asam na magkasama. Si Gu Yizeng na, yan, magnanakaw lang siya ng asawa ng may asawa. Anong klaseng Master Gu Jiu yan? Hindi ba siya isa lang nakabit na lalaki? Sisiguraduhin kong hindi siya makakatayo ng maayos sa buong Jingcheng? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Dahan-dahan ka, Leche. Hindi mo ba alam na kaya kitang palabasin sa ospital na ito? Yang Master Lu, pasensya na po. Natapos ko na ang paggamot sa sugat. Aalis na po ako. Teka muna. Magpakatuto ka. Jiang Lixia, may problema ka ba? Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan, umalis ka. Umalis ka. Mahal, ayos ka lang ba? Di Diyos ko, bakit ka nagkasugat ng ganyan? Dahil sa babaeng baliw na yan. Jiang Lixia, kung gusto mong mamatay ka, huwag mo namang idamay ang asawa ko, okay? Miss, hindi ba siya ang asawa mo? Hey! Siya. Ang kabit. Gusto niyang agawin ang asawa ng iba. Jiang Lixia, anong pinagsasabi mo? Si Jiaolin ngayon, pupunta na sana sa iyo para asikasuhin ang diborsiyo. Wala ka ng iba kundi isang dating asawa? Kung ganoon, malamang madidismaya ka. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi kayo. Nagivalay? Ako. Pupunta na sana ako. Sinong mag-aakala niyan na biglang magwawala ang babaeng ito? Ayaw nang magpaawat. Sa tingin ko, ayaw lang niyang makipaghiwalay. Jiang Lixia, nagkasundo na kayo para sa pag-asikaso ng dokumento. Bakit ka biglang nagbago ng isip? Wala ka bang hiya? Oh. Nagbago ako ng isip. Miss, tapos na po ang paggamot dito. Ayoko pang iwanan ang aking mahal na asawa. Mahal na mahal ko siya. Paano ko naman siya hihiwalayan? Ikaw? Gusto mo siyang pakasalan, hindi ba? Tutulungan talaga kitang lalo siyang paibigin sa akin. Bakit ka nandito? Naistorbo ba kita? Hindi. Anong hindi? Malinaw mong sinabi kanina? Gusto mo talagang ipilit? Ayaw mong makipagdiborsyo? Dahil mahal na mahal mo ako. Pag-iisipan ko, hindi na makipagdiborsyo. Lu Jiaolin! Tunay na pag-ibig yan, ah. Hindi ganoon. Anong Master Gu? Sa huli, hindi pa rin ba maghihintay na isuot ang itinapon ko? Na basura. Anong ginagawa mo? Tulong! Tulong! Bitawan mo siya? Bakit? Siya ba ay may karapatan kang insultuhin? Sino ka ba sa tingin mo? Pagay ka ba? Tulong? Ah! Dali,
Hilahin niyo siya palayo. Hilahin siya palayo. Umalis. Umalis ka. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako? Ikaw, huwag kang lumapit. Gusto mong maging Ginang Lu, hindi ba? Iyan lang ang kaya mo. Kung ikukumpara kay Shen Yubing, malayo ang agwat ninyo. Paumanging. Hindi ba umalis ka na? Paalis na sana. Jiyu Ye, hihintayin ko na lang po kayo sa labas. Hindi yata tama yan. Ginang Lu, Hindi iyon ang ibig kong sabihin kanina, tungkol kay Lu Jiao. hindi naman kita kung sino. Kaya ang tungkol sa iyo at sa walang silbing iyan, huwag mo nang ikuwento sa akin. Nagsusungit ka ba sa akin? Hindi. Nag-overthink ka lang. Ginang Lu, Gu Yizeng, ganyan ba ang paraan mo ng paglutas ng problema? may saysay ba ang sasabihin ko? Hindi ba't hindi mo kayang iwanan ang mahal na mahal mong asawa? Bakit ba napakakitid ng isip mo? Sinasadya ko lang iyon para inisin si Jiang Yukan. Gaano ba kahalaga sa iyo iyon? Para lang inisin si Jiang Yukan, ay sinabi mo ang mga bagay na iyon? Jiang Lixia, pinoprotektahan kita. Binibigyan kitang kalayaan. At hindi kita pinilit na gawin ang mga bagay na ayaw mong gawin. Kahit na, gusto kong durugin ang walang silbing iyan anumang oras. Ngunit hindi ko ginawa iyon. Bakit? Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam na gusto kita. Magsalita ka. Jiang Lixia, talagang wala kang konsensya. Gu Yizeng, tumigil ka diyan. Aray ko. Naspray ng paa ko. Kailan ka pa natutong gumawa ng ganyan? Talagang naspray na ko. At nasugatan din ang tuhod ko. Masakit. Hindi mo man lang ginalingan ang pag-arte mo. Kung gayon, maniniwala ka ba? Bakit mo naman naisip na nasa kamay mo na ako? Kuya Shang, ngayon makikinig ka na ba sa paliwanag ko? Bahala ka. Nakipagkita ako kay Lolo Lu ngayon. Ah, Hindi mo ba gustong malaman kung ano ang pinag-usapan namin? iyan ay usapin ng pamilya ninyong pamilya Lu. Ah, Kung gusto mong sabihin. Sige, pinapayagan kitang magsalita, pakinggan natin. wag na lang pala. Ito ay usapin ko pa rin sa pamilya. Hindi yata tama na sabihin sa isang tagalabas. Ikaw. Jiang Lixia, ikaw. May sugat ka sa tuhod, hindi ka ba pwedeng maglakad ng dahan-dahan? Panjinong Siam. Opo, nag-divorce na si Jinang Jiang? Hindi. Kung gayon, mayroon ba siyang nakakatuwang balita? Siya kanina. Kusang hinalikan ako. Iyon lang? Kaya nga, ikaw ay binata pa, hindi mo naiintindihan. Kahit na mahina lang ang halik niya sa akin. Pero ang klase ng lambing at pag-aalaga. Parang ako ang pinakamahalaga sa mundo para sa kanya. Kaya, yun ba talaga ay halik lang? Tama ang sabi ng guro. Ang matatalino ay hindi nagpapatalo sa pag-ibig, ang kawali ay para lang sa gansa. Ma, hindi pa nagpa-file ng divorce si Lu Jiaolin. Anong gagawin ko? Matapos matulog, gusto mo nang tumakas? Hindi ganon kadali yan. Nitong 2 araw, nagkasakit si Lolo Lu, sabi nila dahil daw sa kanya. Nag-aalala din ako tungkol diyan, pero puro masama ang tingin niya sa akin. Para bang, yung pagkakasakit ng lolo niya, ako ang may kasalanan. Miga lalaki, talagang hindi sila mapagkakatiwalaan. Kung ayaw niyang makipag-divorce, bigyan mo siya ng matinding panggigipit para pilitin siyang makipaghiwalay. Effective ba yan? Iyan ang ginamit ko noon para mapa-oo ang tatay mo. Sinasabi ko na, di ba? Sundin mo lang ang sinasabi ng mama. Wow, ang gwapo ng boyfriend mo, miss. Guwapo. Guwapong-guwapo talaga.
Pero maliit na bagay lang naman itong pagpapalit ng gamit. Ayaw ko siyang papuntahin, pero nagpumilit pa rin siyang pumunta. Siguradong mahal na mahal ka niya. Kakaunti lang nakatanggap akong balita. Na nakakumpine si Lolo Lu. Dito lang sa ospital na ito. Dali, dalhin mo ako para bisitahin siya. Mas mabuting. Tingnan mo muna ito. Ito ang pinadala sa akin ni Qingyang. Ang orihinal na video. Kumakalat na ito sa internet. Handa na rin ang media na i-report ito ng malawakan. Hindi na natin ito mapipigilan. Ang tanga niya. Anong tingin mo sa akin? Kung ako ang gagawa niyan, siguraduhin kong buong katawan may censorship. Pero, si Lu Xiaolin, talagang may nag-setup sa kanya. Lolo, alam ko pong nagkamali ako. Ikaw, talaga ang nagbigay kahihiyan sa Pamilya Lu. Lolo, umalis ka na diyan. Jiang Lixia! Anong nangyari sa kanya? Magsalita ka. Wala. Siya. Ako ay humihingi ng tawad sa iyo. Ang Pamilya Lu, nagkasala kami sa iyo. Dahil sa nangyari na ito, ang Pamilya Lu, wala na kaming mukhang. Ipagpipilitan pa na manatili ka. Kayo, magiwalay na kayo. Sa tingin ko, tama iyan. Lolo, bakit niyo kami pinipilit magiwalay? Sa ginawa mo, kung hindi kayo maghihiwalay, hahayaan mo bang si Xiaxia ay mapahiya kasama mo? Lolo, ako, Iyonay. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Talagang hindi ko makontrol. Sino bang gustong makinig sa mga maruruming bagay na iyan? Ikaw. Ngayon, ayos na. Ang Pamilya Jiang ay hindi titigil. Si Shen Yuping ay anong klaseng tao? Alam mo naman siguro, hindi ba? Maraming reklamo at gulo, walang katuwiran. Sinamantala mo ang anak niya, palalampasin ka ba niya? Lolo, ayos lang po ba kayo? Nabalitaan ko pong na-ospital kayo. Hindi niyo po alam kung gaano ako nag-alala. Ayos ka lang ba? Ikaw ang tumawag sa kanya. Talaga bang gusto mong mapahamak ako? Hindi po, Lolo. Xiaolin, dahil alam na ni Lolo ang tungkol sa ating dalawa, hindi na natin kailangang itago pa. Lolo, matagal na kaming makasama. Ang taong mahal ni Xiaolin, ako pa rin, hindi ang ate ko. Ang taong mahal ni Xiaolin, ay ako pa rin sa lahat ng oras, hindi ang ate. Umalis ka. Umalis kayong lahat. Lolo, sabi ng doktor, hindi kayo pwedeng magalit. Dahil nga nangyari na ito, mas maganda kung tatanggapin na lang ninyo. Hanggat ipapahayag ninyo sa publiko na matagal nang pumirma si Xiaolin ng kasunduan sa diborsyo. Ang bagay na ito, may pag-asa pang magbago. Ikaw, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang mga reporter na nasa labas, ikaw ang nag-ayos, tama? Iniisip mo ba talaga na sa paggawa nito, makakapasok ka na sa Pamilya Lu? Hindi mo maaabot yan. Hanggat nabubuhay pa ako, hinding-hindi ka magtatagumpay. Kung gayon, titingnan niyo lang ba si Xiaolin na mawala ng reputasyon at masira ang buhay? Umalis ka. Umalis ka. Huwag ka nang magalit. Lumabas ka. Siya. Nakita mo na. Lolo, naiintindihan ko. Sasabihin ko sa media, matagal na kaming pumirma ng kasunduan sa diborsyo. Si Lu Xiaolin ay hindi nangaliwa. Nakakagulat talaga ang Xiaolin namin. Walang ganitong kapalaran. Bumalik ka muna. Ang mga bagay dito, kaya kong ayusin. Sigurado ka? Sa huli, ito ay usapin ng Pamilya Lu. Kung makikialam ang ibang mga tao, maaaring mapuna, hindi ba? Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Jiang Lixia, ang galing mo talagang magplano ng masama. Ika! Sinampal mo ako. Ang sampal na ito? Ay para sa pagdidisiplina sa iyo para kay Lolo. Jiang Lixia, huwag mong isipin na dahil binabantayan ka ni Gu Yizheng, maaari ka nang gumawa ng kahit anong naisin mo.
Jiang Yuchan, hindi mo pa ako kilala. Alam mo, ang paggawa ko ng kahit anong gusto ko, ay hindi ko kailanman kailangan na umasa sa lalaki. Sumama ka na sa akin para mag-divorce. Mag-divorce? Hindi ako papayag na matuloy kayo ng lalaking kabit mo. Para sa kanya, inaabuso mo ako? Tatanungin kita sa huling pagkakataon. Magdidiborsyo ka ba? Mayroon pa tayong isang taong palugit. Lumalabag ka sa kontrata. Ngayon, punong-puno ng mga reporter sa labas, ang mga board member ng Lu Group ay naghihintay sa paliwanag mo. Maliban sa i-anunsyo natin na tayo ay matagal ng diborsyado, may iba pa bang paraan? Tama ang sinabi ni ate. Jalen, kailangan mong isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Huwag kang magpadala sa damdamin. Tama nga ang sinabi ng lolo ko. Ang mga paparazzi na kumuha ng litrato, ano ba talaga ang nangyari? Alam na alam mo sa kaibuturan mo. Jalen, hindi mo ako dapat paghinalaan. Hindi ako interesado sa kung ano mang ginagawa ninyong dalawa ngayon. Ngayon, samahan mo ako sa Civil Affairs Bureau na. Hindi. Limited ba ang dalawang paa mo ngayon? Pwede bang bilisan mo? Ganyan ba ka-agresibo ang kagustuhan mong makipagdiborsyo sa akin? Hayaan mong itama ko. Ikaw ang nahuli na nagtaksil. Ikaw at ang buong Luz Corporation ay nangangailangan sa akin para ako ang magpatunay ng iyong sarili. Pero hindi rin naman iyon kailangan na mag-file ka agad ng diborsyo. Maaari nating sabihin sa publiko na nakapirma na tayo ng kasunduan sa diborsyo. Bakit kailangan pang maging komplikado? Tutal, pagkatapos ng isang taon, magdidiborsyo din tayo. Nauna lang ito ng isang kaunti. Sobrang nagmamadali ka makipagdiborsyo para lang pakasalan, si Guyi Zheng? Oo nga. Huwag mo na yan isipin. Ang kasal na to, hindi na ako makikipaghiwalay. Lu Jiaolin, binibigyan kita ang isang pagkakataon? Ayusin mo ang pananalita mo. Master Gio, gusto mo bang ipahinto muna ang dalawang tadyang ni Lu Jiaolin? Kapag sinaktan si Lu Jiaolin, mag-aalala si Old Man Lu. Kapag nag-alala si Old Man Lu, siya ay mababagabag. Hindi tama. Opo. Pumunta ka at ipagbigay alam sa kanila. Sa mga reporter ng media na nakikipag-ugnayan sa Gu Group na pumarito sila at manood. Masusunod, Master Gio. Jiaolin, huminto ka. Anong ginagawa mo? Magdidiborsyo na kayo? Bakit pa kayo naghahatakan? Jiaolin, sa wakas, maaari na tayong magsama ng walang pagtatago. Narito si Jinonglu. Pati na rin ang magkapatid na Jiang. Tara, dali. Ginoong Lu, ang bida at bidang babae sa video sa paradahan, ikaw at ang bunso ng pamilyang Jiang ba? Mukhang talagang pinapaboran ako ng langit. Kami. Huwag po kayong magkamali. Ang katotohanan ay hindi iyon ang nakikita ninyo. Huwag kang magkalat ng kuwento. Jalen, sabihin mo na lang sa lahat. Ang totoo, kayo ng ate mo ay matagal nang pumirma sa kasunduan sa diborsyo. Kayo rin ay narito ngayon para asikasuhin ang diborsyo. Nandyan si Ginang Lu. Ginang Lu, ang paghihiwalay ninyo ni Ginoong Lu ay dahil ba sa pakikialam ng kapatid mo? Ito ay problema naming ni Jiaolin. Walang kinalaman sa ibang tao. Bukod pa rito, matagal na kaming nagkasundo sa diborsyo. Kahit sino pa ang kasama niya, hindi iyon matatawag na pagtataksil. Napakatino talaga ni Ginang Lu. Hindi niya inilantad ang relasyon ng kanyang asawa at kapatid sa publiko. Hindi ko alam kung anong nasa isip ni Ginoong Lu. Pinalitan niya ang napakabuting asawa at nagtaksil pa. Ang mga lalaki, talaga, ay magiging tapat lang kapag nakasabit na sa dingding. Kung ganoon, pumasok na tayo at asikasuhin ang mga papeles. Tara na. Ang inihanda kong press release tungkol sa diborsyo, maaari na itong ilabas. Masusunod, ipagbibigay alam ko agad sa media. Sa wakas, tapos na. Jiang Lixia, kung walang ibang tao dito, hindi ba tayo aabot sa puntong ito? Jiaolin, kanina pa ako naghihintay dito. Tingnan mo. Ang hinuha na yan ay hindi katanggap-tanggap. Kaya tigilan mo na ang pagpapanggap. Ika, Sige. Taos puso akong nagpapala sa inyong dalawa.
ng matagal na pagsasama, maraming anak at apo, dapat magsama kayo ng habang buhay. Ganun ba siya kadesperada? Tunay siyang babaeng walang puso. Nagpareserba ako ng restaurant. Magdiwang tayo ng maayos talaga. Ano ang ipagdiriwang? Ang tagumpay ninyo ng nanay mo? Sa wakas? Jowlin, ano ang pinagsasabi mo? Bakit mo ako sinasabihan ng ganyan? Jowlin, hintayin mo ako. Ginanglu, baka maluha ka. Huli ka na. Itatama ko lang. Nasa oras ako. May kailangan ka ba sa akin? Magbigay ka ng presyo. Magkano ba talaga ang kailangan para layuan mo ang anak ko? Itong napakalaking kapalaran bumagsak na rin sa akin. Dapat ko itong sulitin. 1 bilyon. Baliw ka ba, Jiang Lixia? Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Kung sulit ka ba sa 1 bilyon? Napakaganda ko naman. O baka si Ginang Gulang ang walang pambayad. 1 bilyon lang. Ang pamilya Gu, hindi namin yan pinapansin. Ngunit, gastusin ito sa babaeng katulad mo, hindi sulit. Kung ganoon, wala akong choice, kundi ipagpatuloy ang pang-aakit sa inyong anak. Ikaw, Jiang Lixia, huwag mo akong subukan. Pareho lang namang alak. Anong pinagkaiba sa iinumin? Sige, Jiang Lixia. Umanda ka. Tingnan lang natin kung sino ang pipiliin ni Yizeng, ang nanay niya, o kaya naman ay ikaw na, isang babaeng kasal na. Ginanggu? Aalis na po ba kayo? Tita, ano raw ang sabi niya? Gusto niya ng 1 bilyong piso. Nabalif na ba siya? Sa ugali niyang ganyan, hinding-hindi ako papayag na makapasok siya sa pamilya Gu. Tama po kayo, tita. Ang babaeng katulad niya, pera lang ang habol. Kay Yizeng, hindi rin siya seryoso. Ikaw, anong ginagawa mo? Bakit mo inaagaw ang bag ko? Anong klaseng tao yan? Tita, ayos lang po ba kayo? Sobrang takot ko. Ah, Takbo. Sige, takbo. Para agawin ang bag ko. Agawin mo? Agawin mo? Babasagin ko ang ulo mo. Kanina lang. Salamat sa iyo. Ano pang sabi ninyo? Hindi ko po narinig. Sabi ko salamat. Walang anuman po. tita. Binibining Chen, makakilala ba tayo? Tita, hindi ko po sinasadya. Ako lang kasi. Sina? Ang kasal mo kay Gu Yizeng. Kakalimutan na natin. Hindi maaari. Paano ko pababayaan iyon, tita? Ipinangako mo sa akin. Huwag kang humarang. Tita. Ang ugali ng mag-ina na ito, talaga namang magkapareho. Bakit ka nandito? Bakit? Nagasgas lang iyan. Sabi ng doktor, ayos lang. Huwag ka nang gumalaw. Anong nangyari? Ngayon, tinulungan kong tumawid ng kalsada ang isang matandang babae. Walang sapin sa paa habang tumutulong? Oh. Narinig mo na ba ang kasabihan? Ang walang sapin sa paa ay walang kinatatakutan. Kaya kahit maraming tao sa kalsada, ako lang ang naglakas loob na tumulong. Jiang Lixia, mukha ba akong madaling maloko? Ang guwapo mo kasi. Kumain ka na ba? Dito ka muna maghintay sa akin. Hindi ba't sinabi ko nang maghintay ka? Bakit ka lumapit? Baka lasunin mo lamang ako. Karaniwan,
Ang paglason ay dito ginagawa. Gusto mo bang subukan? Hindi lason. Subukan mo ulit. Ngayon, Uuwi na ako. Hindi na ako makikialam dito. Hindi lang ito nalason. Parang nakulam na ako. Ang sarap pala ng luto mo. ang galing kong gumawa. Hindi lang ng pagkain. Gu Yizeng, lalo kang nagiging walang hiya. Para saan pa ang hiya? Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi na kita kasarin. Kumain ka na ng maayos. Ibaba mo na ako, pa ako ang may sugat, hindi kamay ko. Hindi dapat mabasa ng tubig ang paa mo. Kaya bubuhatin na lang kita. Hindi naman kailangan na maligo ngayon. Kailangan talaga nating maligo. Sino ang maghuhubad muna? Una, ikaw o ako? Hindi ako maghuhubad. Hindi naman sa hindi ko na nakita ang lahat. Bakit ka pa nahihiya? Magkaiba iyon. Anong pinakaiba? Tanging ako lang naman ang lalaki mo. Dito ka maghintay ng tahimik. Pupunuin ko lang ng tubig ang bathtub. Masakit pa ba? Anong klase ng malaswang salita iyon? Ang tinutukoy ko rito ay ang sugat. Anong iniisip mo? Ang ibig kong sabihin ay sugat din. Ikaw muna ang matulog. Pwede. Kabang manatili rito at samahan ako sandali. Ha? Bakit? Bigla akong ayaw mapag-isa. Natatakot ka? Sige, sasabayan kita. Hindi naman talaga ako natatakot. Kundi, naging gahaman lang ako. Ninth Master, naimbestigahan na. Sila ay dalawang magnanakaw na nakamotorsiklo na recidivist, menor de edad, at mayroon silang ilang koneksiyon sa bahay. Dahil hindi sila naturuan ng kanilang pamilya ng tama, kung gayon, ipadala sila para sa pagbabago. Siya nga pala, ang lahat ng mga bagay na labag sa batas na ginawa nila noon. Imbestigahan at ipadala agad sa piskalya. Jiang Lixia, buksan mo ang pinto. Alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ang pinto, Jiang Lixia. Buksan mo! Ako ang asawa mo! Buksan mo! Kusa kang aalis? O ipapatawag kitang ipabuhat palabas? Kuyi dyan! Wala ka na bang kahihiyan? Sa kalagitnaan ng gabi, nangangaliwa ka sa bahay ng iba? Nakalimutan ba niyong Master Lu? Hiwalay na kayo. Hindi kami hiwalay. Jiang Lixia, asawa ko pa rin. Bakit ka lumabas? Pumasok ka. Wala kang kinalaman dito. Siya. Nagkamali ako, siya. Siya ang kapatid mo.
Hiwalay na tayong dalawa. Magkaroon ka ng pagtitimpi simula ngayon. Dapat mo akong tawaging Miss Jiang o kaya Mrs. Jiang. Kung masaya ako, sasagutin kita. Kung hindi ako masaya, lumayas ka na agad. Jiang Lixia? Matapos ang ating pagsasama bilang mag-asawa, ganito ang gagawin mo sa akin? Kung hindi, ano ba ang gusto mo? Gusto mo ba akong maghatid sa iyo at kay Jiang Yukan papunta sa kanilang kasalan? Alam ko na. Nagagalit ka lang sa akin dahil kay Kankan. Ang tungkol sa amin, hindi mo na dapat makialam. Ayusin ko yan. At hindi ito makakaapekto sa atin. Nakainom ka ba ang pakeng alak? Lalabas ako para kausapin siya. Ako na lang. Lu Jiaolin, pumunta ka rito para manggulo sa kalagitnaan ng gabi. Pero dahil sa paggalang ko kay Lolo Lu, hindi ako tumawag ng pulis. Mas mabuti kung ngayon na, umalis ka na at bumalik sa inyo. Siya, sasabihin ko sa iyo, mayroon pa tayong isang buwang, palugit para sa diborsyo. Pagkatapos ng isang buwan na yon, kung hindi ako pumayag, hindi ka makakakuha ng diborsyo. Bakit siya napakainis? Manatili ka na lang sa loob. Huwag kang lalabas. Halika, may sasabihin ako sa iyo. Ang problema naming mag-asawa, anong pakialam mo? Ipapakita ko sa iyo kung anong pakialam ko, ha? Si Lu Jiaolin ay nandito sa akin. Jiang Lixia, bakit ka ganyan kawalang hiya? Naghiwalay na kayo, bakit mo pa rin siya inaakit? Jiang Yutsan, pinapayuhan kitang galangin mo ako. Kung hindi, kapag hindi ako masaya, baka magbago pa ang isip ko. Alam mo rin naman, itong bagay na tinatawag na divorce cooling off period. Wag kang babawi. Tingnan na lang natin kung magiging maganda ang performance mo. Ikaw, anong gusto mong gawin ko? Para kang isang kabit. Nakakahiya ka talaga. Kung hindi mo siya kayang panatilihin, ayaw kong maghanap ng ilan pang masisipag na little sister para sa iyo. Nasaan siya? Hindi pa ako patay. Bakit mo pa rin siya hinahanap? Alam na ng buong mundo na naghihiwalay na kayong dalawa. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka. Asap ako. Huwag kang ganyan. Malapit na tayong magpakasal. Pupunta ang nanay ko sa pamilya Lu bukas para kausapin ng lolo tungkol sa kasal natin. Gu Yizeng, anong ginagawa mo? Naawa ako dahil may sugat ang paa mo, kaya hindi talaga kita ginalaw. Pero sa tingin ko ang sigla mo, mas mabuting gumawa ka na ng bagay na mas mahalaga. Sino ang asawa mo, putang ina? Ha? Huwag ka na lang tumawag ng kung ano-ano. Nagaway sila. May lakas ka bang loob na saktan ako? Sa ganitong pagkakataon nakukuha mo pa ring maabala. Mukhang, hindi pa ako nagpupursige ng husto. Pagkatapos mong kumain, kunan mo na ng litrato at ipadala sa akin. Tinuturing mo pa rin akong bata. Kung maliit ang gana mo, paano ka lalaki? Hindi siguro, di ba? Ito ba ang opisyal na... Napakayat. Para bang galit sa pagkain. Dalhin mo siya rito. May profesional na nutritionist sa lumang bahay. May kasintahan na si Juye. Old Lee, balita ko gusto mo pang ipakilala ang anak mo kay Juye. Simis lang yan. Purong simis. Malinaw na ba ito? Malinaw kung ibabatay sa edad ni Juye. Imposibleng anak, lalong hindi alaga. Dahil ang alaga, hindi kumakain sa mesa. Teka, itigil mo na.
Kumusta si Lu Xiaolin? Kagabi bumalik si Jiang Yukan sa Jiang family, umiyak at nag-ingay ng husto. Ang pamilya Jiang ay pumunta ngayong umaga sa bahay ng Lu family. Tandaan, kung magpakasal sila, siguraduhin ang paghanda ng malaking regalo. Masusunod. Pero kabilabas lang ni Old Lu sa ospital, lagi siyang lubos na nagpapasalamat kay Old Lu. Kaya, hinding-hindi siya magpapabaya. Tingnan mo. Shashi, dinala ng tatay mo si Shen Yuping at ang kanyang anak sa bahay ng Lu family. Sabi niya ay pupunta para pilitin magpakasal. Nangahas silang gambalain si Lolo Lu. Nagpapahamak sila. Old Lu, ang anak ko, sumama sa apo mo ng matagal. Hindi ba dapat bigyan mo ng titulo? Kayo mismo, sa mga ginagawa ninyong pandaraya, kailangan ko pa bang sabihin ng malinaw? Gusto mo ng titulo? Imposible. Lolo Lu, yang sinasabi mo ay masyadong one-sided. Ang mga kabataan, ito ay ginawa nila ng kusang loob. Hindi naman kami ang naglagay ng kutsilyo sa leeg ni Xiaolin para pilitin siyang sumunod. Hindi ba? Saka, kung umalis na si Xia, hindi ba dapat ay bigyan na ni Xiaolin ang aming kankan ng legal na status? Yang Vansheng, paano mo pa nasikmurang banggitin si Xiaxia? Ha? Si Xiaxia sa pamilya Jiang ninyo. Naranasan niya ang lahat ng hirap. Inintindi mo ba at siya? Ito, mga pangyayari na sa nakaraan. Huwag na lang nating banggitin. Ang sadya namin dito ngayon ay kausapin kayo tungkol sa kasal ni Xiaolin at ni Chan Chan. Kalimutan mo na yan. Ang pamilya Lu, may pamantayan din. Hindi namin hahayaan na ang ganyang babae ay makapasok sa pamilya. Aba, sige. Kung ganoon, hahanap ako ng media para magpasya. Kahit masira pa ang relasyon, hindi hamak na mas may kaya ang pamilya Jiang kaysa sa pamilya Lu ninyo. Tingnan natin, sino ang mas mapapahiya? Lolo Lu, kung anong klase akong babae ay hindi mahalaga, ang mahalaga. Gusto ako ani inyong apo. Siya ay sadyang hindi mabubuhay nang wala ako. Talagang wala kang hiya. Matandang hukluban. Sino ang minamaliit mo? Ano ang sinasabi mo, ha? Si Lolo Lu, magiging isang taong walang paggalang? Ikaw. Humihingi ka ang tawad kay Lolo. Jiang Lixia, gusto mo ba talagang maging matigas? Ha? Bitawan mo ang iyong tiya. Ma, bitawan mo ang aking ina. Huwag kang gagalaw. Barif ka na. Ikaw, ano ang gagawin mo? Ibagsak mo ang kutsilyo. Humihingi ka ang tawad. Ako ay hihingi ng tawad. Hihingi akong tawad. Hinihiling ko po sa inyo, Lolo. Mangyaring huwag mo nang pansinin ang maliliit na bagay. Huwag mo na akong bigyan ng pansin. Ma, bumangon ka na. Ano ang gusto mong pag-usapan? Makipag-usap ka sa akin. Anong pag-usapan natin, ha? Hindi ka na talaga taga-Lu family, isa ka ng tagalabas. Umalis ka na agad. Sinong nagsabing tagalabas si Xia? Mula ngayon, siya na ang aking apo. Ang Lu family ay ang magiging pamilya niya. Nahiwalay na. Pero parang multo pa rin. Bakit kailangan niya angkinin ang lahat ng magagandang bagay? Lolo. Oh. Jiang Lixia, kapatid mo si Kankan. Pinipilit mong sirain ang kasal niya. Hindi ka ba natatakot na isumpa ng kalangitan? Hintayin mo. Hindi ka patatawarin ng Diyos. Kung magpapakita ang Diyos, una niyang hahanapin ang Jiang family mo. Bakit ka nandito? Gumaling na ang sugat ko. Hindi mo dapat hawakan ito. Pero mayroon lang talagang iilan na walang takot mamatay. Pinipilit ka pa rin nilang guluhin. Ninth Master, wala kaming ginawang masama. Naapi ang anak ko. Kaya nandito kami para makakuha ng katarungan. Ninth Master, napakagaling umaate ang ate ko. Sana hindi po kayo naloko niya. Pumunta ako rito. Dahil mayroon akong ibibigay kay Elder Lu. Kung hindi siya aalis, bigyan mo siya ng matinding panggigipit para pilitin siyang umalis. Gagagana ba iyan? Noon, iyon ang ginamit ko.
Para makuha ko ang tatay mo, sundin mo ang sinasabi ng nanay. Naglagay ka ba ng wiretap sa bahay ko? Nang huli kitang iligtas. Habang hinahalughog ang bahay, may naiwan lang akong kaunting bagay. Tingnan mo. Nagagamit pala, hindi ba? Imposible. Hindi ito posible. Hindi ito totoo. Peke ang mga yan. Tama. Peke ito. Sintetiko. Noon, nilagyan mo ako ng gamot? Hindi. Wala. Ikaw na babae ka. Ma. Dahil sa iyo, patuloy akong nagtiis sa pagiging isang asawa at isang kerida. Hindi ko talaga inakala. Sa loob ng maraming taon, nilinlang mo pala ako. Ikaw na babae ka. Papatayin kita. Ha? Paano ka nakinig lang sa walang basehang paninira ng iba at hindi mo na pinaniwalaan si Mama? Umalis ka sa harapan ko. Pareho kayong walang kwenta ng nanay mo. Wala ni isa sa inyo ang matinong tao. Kailanman. Ako. Lolo Lu, ituring mo na lang yan na. Hindi ako nagpunta rito. Mahal. Mahal. Jiang Lixia. Kasalanan mo talaga ito. Masaya ka na ba ngayon? Ayos lang. Ma! Lolo, nagkagulo ang bahay ng ganito. Pasensya na po talaga. Hindi mo iyan kasalanan, Shasha. Kung may sisisihin man ako, sisihin mo ang apo kong iyon. Tinanggap ko si Saza bilang apo ko. May pamilya, Lu, na ngayong sasagot para sa iyo kung maglakas loob kang saktan siya. Hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, Lolo. Lolo? Mabuti. Lolo, tumawag ang butler at sinabing nanggulo ang pamilya Jiang. Nasaan na ba sila, Lolo? Alam mo pa pala ang pagbalik? Lolo, ako ay... Nalaysing ako kagabi. Lumuhod ka. Lolo, nandito kami. Nakakaabala sa pagpapahayag ninyo. Kaya aalis na muna kami. Siya, huwag kang umalis. Teka lang. Bakit tinatawag din niya kayong Lolo? Manatili kang nakaluhod. Napakagaling. Napakagaling. Lolo, nagkamali ako. Huwag na. Talaga pong alam ko na ang pagkakamali ko, Lolo. Ano ba ang ginagawa mo? Tingnan natin ang sugat mo. Huwag kang gumalaw. Sabi ko na sa iyo, okay lang ako. Kung gusto mong makipag-away o makipagsuntukan, tumawag ka lang sa akin. Bakit ka na lang basta tumakbo doon? Kailangan mong pumunta sa ospital. Opo, Chinu. Wag na. Talagang hindi na po talaga kailangan. Sige, pupunta tayong dalawa. Kontakin ang medical team ng Pamilya Gu. Talaga bang pupunta sa ospital? Yizeng, uuwi ka ba para mag-lunch? Hindi na muna ako makakauwi. May kailangan akong isama at dalhin. Isang dalagitang tumutulong sa matandang babae na tumawid sa daan para ipatingin ang sugat. Siya? Okay lang ba siya? Oo, may nangyari sa kanya. Kahit na hindi ko pa siya masyadong gusto, pero ang paraan niya ng paghampas sa ulo ng tao gamit ang bag. Medyo kahanga-hanga tulad noong kabataan ko. Siya, pagkatapos niyang magpatingin o magpa-check up sa ospital, dalhin mo siya rito at mag-lunch kayo. Sige, tatanungin ko siya. Pinapauwi ka ni Mama para kumain. Kung ayaw mo talagang pumunta, tanggihan mo lang. Ikaw talaga, kapag nagkaroon ng asawa, kinalimutan mo na ang nanay mo. Si Ginang Gu ay may angking ganda at kabutihan. May pagkamakataunggan at hindi siya natatakot sa masasamang puwersa. Ang kanyang imbitasyon, paano ko tatanggihan? Siyempre, labis akong pinarangalan. Siya, tanungin mo siya. Ano ang gusto niyang kainin? Ako mismo ang magluluto. Opo. Pinapatanong ni Mama kung, ano ang gusto mong kainin? Pakisabi kay Ginang Gu, kahit anong lutuin niya gusto ko. Sabihin mo sa kanyang bata, simula ngayon, tita na ang itawag niya sa akin mula ngayon. Oh, aching ina. Alam ko, tita. Jiang Lixia. Ngayon ko lang nalaman na ang galing mo. Manuyo kaysa sa... Siyempre, sinuyo ko ang nanay mo para hindi ka mahirapan, hindi ba?
Hindi ka man lang marunong magpasalamat? Tapos nang iinis ka pa. Kapag kasama mo ako, hindi mo kailangang tignan ang reaksyon ng kahit sino. Pero, nanay mo yun. Sinabi mo na rin, siya ang nanay ko. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay para sa kanya. Sapat na ako. Kung gayon, hindi ba't mapapariwara na ako sa sobrang pag-aalaga mo? Kapag bumagsak ang mundo, ako ang sasalo. Kaya? Kailan mo ba ako bibigyan ng titulo? Isang Gujiuye, na pinapangarap ng maraming dalaga sa kabisera, pero pumili ng babaeng ikalawang kasal na. Kung ipagsasabi mo ito, sino ba ang maniniwala? Bakit ko ba kailangang bigyan ng pansin? Ang pananaw ng iba? Noon, ganito rin ang iniisip ko. Pero ngayon, gusto lang kitang protektahan. Ipaubaya mo lang sa akin ang lahat ng ito. Hindi na kailangan ng sobrang drama. Papashock na ako. Maaari ko ba kayang itanong? Isagawa ang planong sinabi ko kanina. Sige. Bakit ang tagal niyang nasa loob? Pinyang, agad na kunin ang lahat ng CCTV ng ospital at isara ang lahat ng labasan. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Nawala sa akin si Yizheng. Nawala rin ang posisyon ko bilang young madam ng pamilya Gu. Zhang Lixia, hindi rin kita hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Anong saysay kung ganyan lang ang laro? Gisingin niyo siya. Chanixi, dahil lang sa isang lalaki, ipapahamak mo ang sarili mo? Zhang Lixia, hindi ba mahilig kang mang-agaw ng lalaki? Tingnan mo, ang daming lalaki ang inihanda ko para sa iyo. Ngayong gabi, marami kang oras para dahan-dahang magsaya. Gu Yizheng, tiyak na mahahanap niya ako. Kahit na. Pag nanap ka niya, isa ka ng puta na sinira at pinaglaruan. Gugustuhin pa ba niya sa iyo? Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilisan nyo at samahan nyo ang ating ginanglu, maglaro ng matindi. Bilisan mo! Bumangon ka! Anong nangyayari? Anong problema? Bilisan nyo at tigilan sila.
Huwag na huwag kang lalapit. Alisin mo ang marumi mong kamay. Tumigil ka. Sinasabi kong tumigil ka. Ibaba mo na ang kutsilyo mo ngayon. At hindi kita sasaktan. Kuya Zhang, mahal na mahal kita. Bakit mo kailangang piliin ang babaeng ito? Kung sisirain ko ba siya, pipiliin mo na ako. Hindi ba? Talaga bang huli na ang lahat? Huli na para sabihin sa kanya. No. Huvag? Gu is hang. Tingnan mo akong mabuti kung sino ako. Patagwat po, Ginang. Ito po ay utos ni Siam na Gino. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa batang ginang. Bilisan mo at pigilan mo si Yizheng. Siya ngayon ikaw na lang ang pinakikinggan. Huwag mo akong patayin. Siyam na Ginoo. Alam ko na nagkamali ako. Basta huwag mo lang akong patayin. Gagawin ko ang kahit ano. Siam na Gino. Ipakain mo sa kanya lahat. Opo, Siam na Gino. Hindi ako kakain. Talagang hindi ako kakain. Ang pamilya Chen ay nalugi. Hindi. Hindi ito mangyayari. Hindi talaga ito mangyayari. Kapag ginalaw mo siya, gagamitin ko ang buong angkan mo para magbayad ng utang. Ang mga kamay niyang iyon, hindi ba mahilig siyang gumamit ng kutsilyo? Kung gayon, ang mga daliri niya ay puputulin isa-isa. Opo, Siam na Gino. Bibigyan kita ng pera. Marami akong pera. Huwag, huwag. Sino ang nagdala sa iyo rito ngayon? Natakot ka ba? Ayos lang, ayos lang. Hush, uwi na tayo. Ano ang problema? Ga Iseng, nagsumbong na ako sa pulis. Pagducote attempted murder. Sapat na iyan para gugulin niya ang natitirang buhay niya sa loob. Pinapunta ka ni Mama? Hindi naman mali ang sinabi ng mama mo. Ito ang kapital. Kahit gaano kalaki pa ang impluensya niya, dapat pa ring sumunod sa batas. Para sa ganyang tao, kung ipapahamak mo ang sarili mo, hindi sulit. Pero sinaktan ka niya ng ganyan. Kung hindi natin kukunin ang kung anong meron siya, at basta na lang natin siya ipapadala sa loob, madali siyang makakaligtas. Pero kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman ang isang bagay. Ano? Gusto na gusto kita. Gusto na gusto kita. Ulitin mo. Ako. Sino ang nag-report? Ay, kami. Sila yun. Attempted murder. Ulitin mo. Sabi ko, gusto ko ang katawan mo. Walang problema. Ang katawan, bahagi rin iyan ng pagkatao ko. Manahimik ka. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Uuwi ako pagkatapos kong kumain ng hapunan. Sige na, ibababa ko na. Izang, kakauwi mo pa lang. Wala pang isang oras.
Tumawag na siya ng 3 beses. Gaano ka ba kadikit sa iyo? Hindi ko man lang napansin noon. Na ganoon pala siya kaklingi. Asawa ko, ano ang gusto mong inumin mamaya? Seafood soup ba o lotus root pork rib soup? Ikaw na ang magdesisyon. Sa maliliit na bagay na lang, huwag mo na akong tanungin pa. Sige. Kung gayon, iyon ang inumin natin, ang lotus root pork rib soup. Siya, samahan mo si mama na makipag-usap, ha? Handa na ang pagkain mamaya. Ayos, ama. Ikaw ba ay nag-comeback na si Shifei sa palasyo? Simula nang pinalayas ni Papa ang mag-ina na sina Shen Yuping mula sa bahay, baka nagising ang konsensya ni Papa at naging mas mabuti siya sa akin. Pero wala akong pakialam kung paano niya ako tratuhin. Ayoko nang mamuhay nang nakadepende sa kanyang kalooban. Iyon ang tama. Noong nakaraang 2 araw, pagbalik ng mag-ina na sina Shen Yuping, lumuhod sila at nagmakaawa kay Papa, pero hindi niya pinayagang pumasok sa bahay. Dahil sa mag-ina na sina Shen Yuping, tinawanan siya sa loob ng maraming taon. Ngayon, natuklasan niyang naloko siya. Tiyak na hindi niya matatanggap iyon. Balita ko, napakahirap ng buhay nila ngayon. Si Jiang Yuzhan, sinubukan pang hanapin si Lu Zhaolin, pero hindi man lang sila nagkita. Xiaxia. Noon, nagkamali ako, nagkulang ako sa iyo. Marami akong pagkukulang sa iyo. Ang nakaraan, hayaan mo nang lumipas. Hayaan na nating lumipas ang nakaraan. Siya. Hay naku, parang may naririnig akong guni-guni. Parang narinig ko ang boses ni Gu Yizheng. Boses niya. Baka, hindi lang guni-guni? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi kong uuwi ako pagkatapos kong maghapunan? Yung matandang lalaki sa bahay ayaw kumain hanggat hindi pa siya umuuwi. Kaya wala akong magagawa. Kundi sunduin siya. Si Lolo ba talaga ang ayaw kumain? O ikaw ba talaga ang tinutukoy mo? Alam mo na, tinatanong ko mo pa. Kung ganon, siya, bumalik ka na muna. Sige po, ma. Alis na po ako. Bakit umalis si Xiaxia? Hindi ba sinabi niyang mananatili siya para kumain? Mag-asawa kasi. Umuwi para mag-isa. Hindi pa rin pwede iyan. 3 buwan na ang lumipas. Natanong ko na ang doktor. Kahit lumipas na ang 3 buwan, hindi pa rin dapat maging masyadong maigting. Kung ganon, maging malumanay ka lang, hindi ba? Siya. Huwag mo akong tuksuhin. Kapag kasama kita, hindi ko na kontrolado ang sarili ko. Ikaw ang nagsabing gutom ka pagka-uwi mo. Tiyaga ng matagal. Hindi ba ako gugutumin sa ganoon? Nakakahiya. Dahan-dahanin ko lang ito. Gu Yizhan, mahal kita.